magandang tanghali sa inyong lahat! It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong balitaktakan! Grabe! Uy, alam nyo mga minamahal, si Bato, todo rescue. Ngayon naman, si Pulong, todo deny. So, tinatanong nila kung ano daw ba yung credibility ni Jimmy Guban or Huban. Kasi daw, na-contempt na daw po ito noon dahil nga po sa pagsisinungaling. Oy, pag si Jimmy sinungaling, samantalang pag si Morales, hindi. Grabe yung ano nyo yung pagiging double standard nyo Si Morales nga nakasuhan ng false testifying, 'di ba? Supreme Court na mismo yung humusga doon. Tapos ngayon dito kay Jimmy, hindi kayo naniniwala? Ang tataas din ng double standard ninyo. So, alam nyo naman po, di ba, mga minamahal yung naging issue. Talagang matindi po yung isiniwalat po na revelasyones. Na revelasyon nga po ni Jimmy Guban. Doon nga po sa Quad Committee, which is yung Quad Committee na yon, isang bagsakan na lang para pabor din to kila Bato Oo, kila Duterte, kila Pulong, isang bagsakan lang to kasi nandun yung issue sa Pogo, extrajudicial killings, inhumane approach nila sa drug war. 'Di ba? Isang bagsakan na lang 'yun sa war on drugs, AJK, 'di ba? Human rights violation. Paborto sana kila Bato. Para hindi na sila kunyari, pag about sa Pogo, tatawagin ng ganitong komite. Pag about dito sa AJK, tatawagin ng ganitong komite. 'Di ba mas matrabaho? So, binuo po yung Quad Committee na yan para isang bagsakan na lang. Ang problema, hindi umaten si Bato. Hindi umaten si former President Duterte. Hindi umaten si Pulong. Hindi umaten si Michael Yang. Ang dami nilang mga hindi umaten. So, papaano nyo i-defend ang sarili ninyo kung kayo mismo hindi umaaten? Tapos sasabihan ninyo na ano yung credibility ni Jimmy Guban. Kung kayo mismo nandoon kayo, umaten kayo, di sinupalpal nyo sana kung merong mali. Diba, mga minamahal, yung aligasyon kasi ni Jimmy Guban, itong si itong si Pulong, itong asawa ni Sara Duterte na si Man Scarpio. Uy, may nag-comment, adik. Hindi, mga minamahal. Sila po yung protector. Protector lang naman. Which is malaki din po yung impact ng pagiging protector. Tapos sila po yung nagbigay daan dito nga sa mga totoong adik. Diba? Dito kila Michael Yang, yung mga big boss, yung mga mafia kung tawagin. Sila yung nagbigay ng proteksyon. Diba? Tapos sila din po ay involved sa drug smuggling, sa shabu shipment nga po, na humigit kumulang 3.4 billion na nakalusot po. Oo, nakalusot. Iba po yung issue doon kay kay Trillanes yung 2017. Tapos iba din po itong issue na to. Yung about ito sa electromagnetic filter na may nakalusot, may nauna na pong nakalusot. Tapos meron pong na-tsambahan na dalawa pa na nung binuksan, merong merong kargada, which is nga po droga. Shabu sa loob na nagkakahalaga ng 3.4 billion. So ngayon mga minamahal, ito yung yung pagdi-deny ni Paulo Duterte. Meron po siyang buwelta. Meron din siyang buwelta sa mga paratang ni Jimmy Guban. Alam mo Paulo, sa madaling sabi lang Pulong, kung umattend ka na lang sana, at least na-defend mo pa yung sarili mo, naipagtanggol mo pa yung sarili mo kung sino nga ba yung nagsisinungaling at kung sino yung nagsasabi ng totoo. Kasi hindi ka naman umattend So how do we know? 'Di ba na ikaw ay inosente? Hindi ka nga din nagpapakita. 'Di ba? Ito, panoodin ninyo.
Kwinestyon ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte ang kredibilidad ni Jimmy Guban, ang panibagong testigo sa isinasagawang pagdinig ng House Quadruple Committee o Quadcom. Binuo ang So, kino-question ni Paulo Duterte ang kredibilidad ni Jimmy Guban. Ngayon, ibabalik natin yung tanong. Ikaw, ano yung credibility mo din? 'Di ba? Nakakaloka. Quadcom upang pag-isahin na lang ang investigasyon ng mga kongresista kaugnay ng illegal na Philippine Offshore Gaming Operations o POGOs, illegal drug trade at extrajudicial killing sa kasagsagan ng anti-drug war ng dating Administrasyong Duterte. Ayon kay Congressman Duterte, questionable ang kredibilidad ni Guban at walang basihan ang kanyang mga pahayag. Ito ay Paano mo nasabing walang basihan? Kaya itong mga minamahal, kaya hindi nagsalita itong si Jimmy Guban nung panahon nila, baka isa din yan sa ipapapatay. Hoy, meron tayong video na itong si Duterte, mamaya, may ipi-play natin yan. Merong video sa next vlog natin, merong video itong si former President Duterte na nag-uutos na gusto niyang ipatigi-bumbum itong si Jimmy Guban. O mamaya ipi-play natin yan, meron tayong video niyan mga minamahal. O tapos sasabihin mo, kino-question mo yung credibility. Kaya hindi nagsalita yung tao ng against sa inyo noon kasi meron pong isang tawag dito, taga-Senate ang pumasok mismo noong siya po ay na cite and contempt. Pumasok tapos dinuro-duro siya na sige kapag binigkas mo yung pangalan ni Paulo, ni Manscarpio, ni former President Duterte, may kalalagyan yung pamilya mo. Kahit naman sino, 'di ba? Pag mahal mo yung pamilya mo, hindi mo talaga magagawa 'yun. Ngayon, nakaramdam si Jimmy Guban na ito, nasa demokrasya na tayo. 'Di ba? Malaya na ang lahat, makapagsalita ng mga hinaing. Dito na po siya bumuelta. Ganoon. 'Di ba? Alangan naman sumalungat ka sa napakalakas na agos nila. Ano yung mangyayari sa Tingnan mo yung nangyari kay Dilima, kulong. Tingnan mo yung nangyari kay Trillanes, sandamakmak ang ikinaso. Ginawan pa ng mga fabricated crimes. Ginawan ng mga fabricated stories. Pero ngayon, tingnan nyo. 'Di ba? Nalalaman na natin ang totoo. Continue. lalo na contempt na anya ng Senate Blue Ribbon Committee si Guban dahil sa pagsisinungaling nito. Araw ng Biyernes, August 16, nang iharap sa public hearing si Guban at dito binawi niya ang mga naging unang pahayag sa Senado noon kaugnay ng nadiskubreng bilyong-bilyong pisong halaga ng shabu sa magnetic lifters noong 2018. Ngayon, idinadawit na nito ang mga personalidad na malapit sa pamilyang Duterte. Kabilang na si Representative Duterte, Attorney Manscarpio, asawa ni Vice President Sara Duterte, at maging si Michael Yang na dating Presidential Economic Advisor ni dating Pangulong Duterte. Nanonood ang taong bayan Hindi ba? Opo. Napakahirap paniwalaan na magsasabi ka ng iba sa Senate Blue Ribbon Committee, ang sabihin mo dito, iba rin ang sinabi mo, at dito, ang binabanggit mo, katotohanan. Paano kami maniniwala sa'yo? Your Honor, yung katotohanan po ngayon ay inilabas ko dahil tinatakot ako nila during that time. Marami pong nangyayari during that time. Marami pong namamatay. Ngayon po nakita ko po na maganda ang pagserbisyo para sa justisya ng ating bayan. Wow. Tinawag namang hearsay o chismis ng abogado ni Yang na si Attorney Raymond Fortun ang mga pahayag ni Guban. Lalo na't wala naman ang pangalan ni Yang sa anumang shipping documents o naging consignee man ito. Wala naman pala Di pa attended nyo dyan sa sa Quadcom. Hindi umaattend paano namin malalaman yung totoo? Ayaw nyo na naririnig namin yung one-sided story. Paano hindi kami magiging one-sided? Actually, hindi naman kami one-sided. Pero, paano namin maririnig yung stance ninyo about sa issue na to kung hindi kayo dumadalo? Puro lang kayo buwelta sa social media, puro lang kayo pagko-question, hindi kayo dumadalo. Patunayan nyo na wala talaga. Alam nyo kung bakit hindi sila dumadalo? Kasi alam nilang masusunog sila. Mapapahiya sila. Feel nila baka may madulas, kaya ganon. Diba?
Samantala, iimbitahan naman ang mga personalidad na binanggit ni Guban sa susunod na pagdinig ng Quadcom. Ayon kay House Committee on Dangerous Drugs Chairperson, Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers, mabigat ang aligasyon ni Guban na may nagpapalusot ng mga iligal na droga sa customs. Anong motibo at bakit nagbago ang iyong desisyon, no? At nag-recant ka ng iyong statement. Ang sabi naman niya gusto niya magkaroon ng totoong hustisya dahil napilitan siyang sabihin di ba hindi dapat niyang sabihin. So kaya yun ang pinaka-point na nagulat, no? Apparently there seems to be a pressure nung siya ay tumistigo noon na kung saan naging dahilan para din siya ikulong. Umaasa rin ang kongresistang mapatutunayan ang ugnayan ng illegal pogos, drug-related killings at illegal drug trade sa ginagawang investigasyon ng House Quadcom. Rosa Licoz, UNTV News. Oh, yan. Sa madaling sabi, ang buwelta ni Pulong, ganito. Ano yung kredibilidad ng taong yan? Oh, tinatanong niya kung ano yung credibility ni Guban. Kung tinatanong mo kung ano yung credibility ng isang taong yan, bakit hindi ka nalang pumunta sa Quadcom at, i-defense yung sarili mo? Ganun lang yun kasimple, ba't hindi mo i-defense? Kaso ang nangyayari, puro alam buwelta sa social media, so paano namin malalaman yung side mo? Oh, ba't naman ganun? See? Di ba mga minamahal? Kung wala talaga, pumunta ka, hindi kayo matatakot. Kaso ang nangyayari ngayon, minamanipulate ninyo. Diba? Minamaniobra na naman ninyo yung kaisipan ng mamamayang Pilipino. Kaya pala ang daming yumaman dyan sa BOC na yan. Kasi ganun pala. Pag tumaliwas sa gusto ninyo, katulad ni Jimmy Guban, nakukulong. Ang pagkakamali lang dito ni Jimmy Guban, ginawa niya yung trabaho niya ng maayos. Diba? May nag-comment dito. Sa mga kongresista, bakit nyo pa tinatanong kung bakit nagbagong testimony ni Guban? Under juris nga siya noon dahil nakapwes sa mga Duterte. Use your common sense. Exactly. At saka mga minamahal, yung mga binanggit na pangalan ni Guban, pakisecure na lang sana. Kasi kapag hindi yan na-secure, baka balik na rin itong si Guban. Pwedeng ganun yung mangyari. Kumbaga, money matters, 'di ba? May nag-comment din. Siya ang nakahuli ng shabu pero nagsinungaling alang-alang sa anak. Good luck. Maganda storya, may kasabihan na walang sekretong hindi mabubunyag. Yan na nga, kaya siya nagsinungaling kasi tinakot. Yan din yung dahilan kung bakit siya nakulong. 'Di ba? Ngayon na nagkaroon ng juris, 'di ba? Mayroon tayong freedom sa panahon ni PBBM, hindi nang babraso. So dito na po siya bumuelta. Alangan naman po siya kumontra sa nakarang administrasyon. Tinakot nga siya. May taga Senate Blue Ribbon Committee nga, 'di ba, na pumasok doon mismo sa kwarto niya nung siya ay na-contempt, na cite and contempt, dinuro-duro siya at pinagbantaan yung kanyang pamilya. So, sino po yung hindi matatakot? Mahal mo yung anak mo, mahal mo yung asawa mo, mahal mo yung pamilya mo. So, ang ginawa niya, nagsinungaling na lang siya at ang itinuro niya, si Arcierto. Diba? Yun yung tinuro niya. Hanggang sa ngayon, ito na nga, umabot na sa punto na, syempre, mayroon na tayong tinatawag na kalayaan sa pamamahayag. Diba? Hindi na po nambabraso, dito na po siya bumuelta. Wala naman pong masama doon. At saka hindi ko naman sa totally na pinapaniwalaan pa itong si Jimmy Guban. Ang akin lang, kung hindi totoo yung sinasabi niya, ba't hindi magpakita yung mga inaakusahan? Yun lang. Diba? Anyway, yun lamang po guys. It's me again, si Mima Alicia nyo. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.